Oy, 1.7 bilyong halaga ng submarine mga tol ipapautang daw ng Spain sa Pilipinas upang palakasin ng hukbong dagat. Kung totoo man yan, napakalaking bagay niyan mga tol dito sa ating bansa, no? Dito sa hukbong dagat ng Pilipinas mga tol. Dahil talagang wala tayong submarine, 'di ba? At inaarayan natin yung presyo. Pero kung ipapautang sa atin ng Spain at kakayanin naman natin yung payment terms niya, napakalaking bagay niyan mga tol. So ito ang ating panonoorin, bibigyan ng reaction video mga tol mula rito sa channel ni John Reps. Yan, ito ang balitang source ng balitang panonoorin natin mga tol. Pero bago yan, syempre hinihikayat kita, huwag mong kalimutan mag-subscribe kay John Reps. At kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong video. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Dahil sa plano ng Pangulo na magkaroon ng Pilipinas ng submarine ay mukhang matutuloy na nga ito dahil tutulong ang bansang Spain para magkaroon ng puwersang pangilalim ng dagat ang Pilipinas. Alamin ang buong detalye mamaya. At mga barkong pangdigma ng Pilipinas ay kakabitan ng mga close-in weapon system. Ano nga ba ito at papaano gumagana ito? Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti dahil mabilis lang ito. Basta pagpapalakas ng ating puwersa mga tol, napakasarap panoorin kasi nakikita natin talaga yung pagbabago, di ba? John Reps. Sa patuloy na panggigipit ng China sa mga sundalong Pilipino, mga tauhan ng Coast Guard at mangingisda sa sariling karagatan ay nagpatibay sa argumento na dapat na mamuhunan ang Pilipinas sa pagpapalakas ng mga kakayahan nito sa pagtatanggol sa dagat. Kaugnay nito ang Navantia, isang kumpanyang Espanyol na pag-aari ng Estado na may mahabang kasaysayan sa paggawa ng mga barko ng militar ay nagsumiti sa hukbong dagat ng Pilipinas ng isang $1.7 billion na alok upang bumuo ng isang puwertang nasa ilalim ng dagat. Sinabi ni Guillermo Samaripa sa isang press briefing na ang komprehensibong alok ay sumasaklaw sa paghahatid sa Pilipinas ng dalawa sa kanilang pinakabagong S-80 Isaac Pearl class na submarine at malawak na pagsasanay ng mga crew at staff ng Philippine Navy. Yan, bumawi kayo sa Pilipinas ngayon. Diba? Japan, bumabawi na. Estados Unidos, bumabawi din. Itong Espanya, ito yung pinakamatagal na sumakop sa atin eh. Diba? Itong Espanya mga kapatid, no? Itong Spain. So, ayan, bawi kayo. Paglilipat ng teknolohiya sa operasyon at pagpapanatili ng submarine upang suportahan ang ambisyon ng bansa na makagawa ng sarili nitong mga kinakailangan sa pagtatanggol. Ang Navantia ay nag-aalok ng kumplitong solusyon para sa pagsuporta ng bagong puwersang submarine ng Pilipinas na may revolusyonaryong konsepto ng submarino na tinitiyak ang tunay na interoperability at pag-aalaga sa mga pangangailangan para sa pagsasanay at mga tungkuling administratibo. Ang klase ng Isaac Pearl class ay mga long-range conventional submarine na pinahusay na may air-independent propulsion system na nagbibigay daan sa kanila na manatili sa ilalim ng tubig ng hanggang 3 linggo. Mas mahaba kaysa sa ibang submarine na maaaring manatili sa ilalim ng ilang araw lamang bago umahon upang muling magkarga ng kanilang mga baterya. Ang S-80 ay may 81 meters ang haba at may kakayahang makisali sa mga pag-atake sa tubig o sa lupa, paniktik, pagsubaybay, mga aktibidad sa pagmamanman at pakikipagdigmang anti-surface at anti-submarine. Gayunpaman, tulad ng iba pang mga high-powered military assets, ang kanilang pangunahing layunin ay deterrence. Ang Navantia ay isa sa 3 kumpanya na hanggang ngayon ay nagpahayag ng interes sa pag-supply ng submarine sa Pilipinas matapos ipahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang intensyon na makakuha kahit isa para mapahusay ang depensa ng bansa at gawing moderno ang Armed Forces of the Philippines. Sa ngayon, no, kahit isa lang, okay na yan. Kahit na kulang pa yan, syempre kung tutuusin, napakarami submarine ng ibang bansa eh. Pero malaking tulong na yan mga tol. No? At makikita natin, nadagdagan na yung puwersa natin, nadagdagan na yung kakayanan ng Pilipinas. At for the longest na time, no, sa haba-haba ng panahon,
ngayon ay magkakaroon na rin tayo ng submarine, 'di ba? At sana sa susunod naman aircraft carrier, mga malalaking barko. Tapos yung sa mga PCG, mas malalaki pa yung mga barko. Di naman imposible yun mga tol. Kasi yung ibang mas maliit nga na bansa kaysa sa atin, nagagawa yung mga ganun di ba? So eto, inaalok ng Espanya, sana nga, no? Sana nga. Ayon sa Spain, mas mababang interes sa utang at Wow. magsisimula lamang ang pagbabayad pagkatapos na maihatid ang mga submarine. Ang Pilipinas, kung tutuusin, ang tanging pangunahing bansa sa Southeast Asia na walang submarine. Noong 2012, ang Indonesia, Singapore at Malaysia ay nagpapatakbo ng kanilang mga submarine na sinundan naman ng Vietnam, maging ang Myanmar ay may sarili na ding mga submarine. Biruin Bukod yun. sa Spain ay nagpahayag din ng interes ang France at South Korea para mag-supply ng submarine sa Pilipinas. Awang-awa na sila sa atin. Tayo na lang ang walang submarine. Yung ibang mas maliliit na bansa sa atin, meron na. Samantala, nakikipag-usap din ang Navantia ngayon para sa 5.2 billion pesos na kontrata para matustusan ng Philippine Navy ng close-in weapon system. Ang sistemang ito ay binubuo ng dalawang 35mm Millennium guns na madaling i-mount sa mga Navy frigates tulad ng BRP Antonio Luna at BRP Jose Rizal na hindi nangangailangan ng malaking pagbabago. Ang mga close-in weapon system na ito mga kabayan na planong ikabit sa mga barko ng Pilipinas ay mayroong 3 modes. Sa ngayon mga kabayan ay wala pang inilabas na pahayag ang Armed Forces of the Philippines kung kukunin ang mga submarine na alok ng Spain. Dapat meron din tayong ganon, yung mga sa barko natin. Baka yung ibang barko natin kaya hindi kinakatakutan kasi wala naman palang weapon, no? Ay, hindi natin alam mga tol, no? Pero siguro meron naman, syempre sa Navy yan Pero kung ito yung ikalalakas pa, no? Sana meron din tayo niyan. At saka yung submarine, syempre. Upang palakasin ang puwersang militar ng Pilipinas. At bilang isang mamamayang Pilipino, ano ang reaksyon mo dito mga kabayan? I-komento lamang po sa ibaba at huwag kalimutang pindutin ang like at mag-subscribe. At Well, bilang isang mamamayang Pilipino, hindi ko alam kung ano ang kakayahan ng ating gobyerno. Sila mas nakakaalam dyan kaysa sa atin. Pero syempre, bilang isang mamamayang Pilipino, kung tatanungin nila, okay na okay yun kung magkakaroon tayo ng submarine tapos utang. Diba? Una-una, hindi natin kailangan maglabas agad biglaan ng halaga. Kung yan ang pinoproblema ng Pilipinas. Diba? 1.7 billion dollars is 1.7 billion dollars. Napakalaki nun mga tol. Pero kung yan ay ipapautang ng bansang Espanya at maliit lang din naman ng tubo at maliit lang din naman ng interest, meaning kung madadalian naman ng ating gobyerno, bakit hindi, 'di ba? Tapos bukod naman sa Espanya mga tol, marami pa rin namang ibang bansang nag-aalok sa atin. Kasi nga parang tayo na lang ata ang wala pang submarine. Biruin mo, Vietnam, Myanmar, Indonesia, Malaysia, Singapore. Meron na silang mga submarine. Tayo, wala. No, sana magkaroon din tayo niyan. At saka yung ikakabit nila doon sa barko ng Philippine Navy, malaking bagay yun mga tol, malaking tulong yun. Kailangan mo rin kasi talaga ng mga ganyang weapon. Aanhin mo pa yung isang malaking barko mo na pandigma kung wala namang pandigma. 'Di ba? So, kayo bilang mamamayang Pilipino, anong masasabi ninyo? Comment kayo sa baba. Pag-usapan natin yan sa comment section. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Ako nga pala si Shobaldi. Peace out.